Ayon sa Presidential Proclamation 417 Series of 2018, ang ikalawang Martes ng Pebrero ng bawat taon ay ipagdiriwang bilang Safer Internet Day. Ngayong 2023, ang UNICEF, PLCpedia Child Rights Network, sa pakikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children, Safer Kids PH, University of the Philippines Institute of Government and Law Reforms, Department of Social Welfare and Development at Department of Justice na silang mga nangunguna sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11930 o Anti-OSAIC and Anti-CISAIN Act ay nagkaroon ng sunod-sunod na konsultasyon sa mga bata mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at BARM. And be the voice of the voiceless. Nung batas. Parang ano ba natin nasabi na, kasi syempre yung mga bata, lalo na kayo lahat sa araw-araw na sa school. To our young participants, RA 11-930, hindi araw-araw nangyayari yun. Bilang pangunahing makikinabang sa proteksyon na maibibigay ng batas, ang naturang konsultasyon ay naglalayon na matiyak na ang mga bata ay may boses sa pagbuo ng mekanismong magtitiyak na ang Anti-OSAIC and CISAIM Law ay maipatutupad ng tama at pantay para sa lahat. Yeah, for me as a member of LGBTQIA+ and a trans leader, not in the school, sa barangay. So, para sa akin, sobrang laking na itulong ng OSAIC Law dahil lahat, hindi lang isang tao ang nabigyan ng karapatan, kundi batang babae, panlalaki, and walang sinabing gender na kung sino lang ang pwedeng kasama sa batas na to. So, as part of LGBTQIA+, natutuwa kami na kasama kami sa pagbaba ng batas na to. So, lahat kami ay part. As a trans woman po, proud na proud po kami sa inilabas pong bagong batas. Hindi lang po para sa lalaki, babae, para din po sa lahat. So, kasama na po kami doon, trans woman, buong LGBTQ, and also isang malaki na rin po kasing suporta na pantay na pagkilala sa
parehas na gender. Naniniwala po ako na malaki ang magiging tulong po ng batas na ito, lalo especially po sa aming mga persons with disability. Because po, dahil sa tulong po ng batas na ito is parang nakakatulong siya upang maiwasan yung mga sexual abuse, ang mga nudity, and sexuality na naranasan po natin through online. And nakakatulong din po to kasi nagkakaroon ng kalinawagan sa mga kabataan at PWDs na katulad ko, at nagkakaroon din kami ng knowledge kasi para alam namin kung paano namin poprotektahan yung aming sarili in terms na mangyari din on us yung mga ganon. Safe, insurance na kami safe. Together for a better internet. Happy Safer Internet Month, Pilipinas.